Niyurakan ng isang malupit na asawa ang kapayapaan ng tahanang ito. Habang nagpapakasasa siya, sa karangyaan, isang matandang ina ang ginugutom sa madilim na silid. Pabigat ka lang, mamatay ka na. Walang awang bulyaw nito. Ngunit buong tapang na humarang ang isang hamak na kasambahay tinitiis ang panlalait para ipagtanggol ang tama. Hanggang saan aabot ang tibay ng dibdib ng isang pusong inaalipin bago ito tuluyang lumaban? Bakit hindi ka pamamatay? Mas mabuti pa sa aming lahat kung mawala ka na ngayon din para hindi na ako nahihirapan sa pag-aalaga sa isang bangkay na humihinga pa. Ang mga salitang iyon na kasing talim ng kalawang na itak ay dumurog sa katahimikan ng pasilyo ng mansyon ng mga Villarreal. Nanigas ang buong katawan ni Elara habang nakatayo sa labas ng bahagyang nakasiwang na pinto ng kwarto ni Doña Carmen. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay maingat niyang bitbit ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok, ang paborito ng matandang senyora na sinadya niyang iluto ng dahan-dahan mula pa kaninang madaling araw upang lumambot ang laman. Umaaso pa ang sabaw, nagdadala ng amoy ng luya at pagmamahal, isang matinding kabalintunaan sa malamig at nakakalasong mga salita na kapapasok lamang sa kanyang mga pandinig. Nanikip ang lalamunan ni Elara, tila may nakabarang matigas na bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang init ng mangkok ay tumatagos na sa kanyang mga palad hanggang sa manhid niyang balat, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit, na para bang pinupunit ang kanyang dibdib para sa matandang babaeng itinuturing na niyang higit pa sa tunay na ina. Pilit niyang kinagat ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Mula sa siwang ng pinto, nasaksihan niya ang nakakaawang kalagayan ni Doña Carmen, ang matandang babae na dati ay puno ng dangal at gilas ay nakaupo sa kanyang silyang de gulong na kayuko at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili dahil sa epekto ng stroke na nagpahina sa kanyang katawan at dila. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng labis na hiya at pighati. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Rebecca, ang asawa ni Sir Mateo, suot ang isang mamahaling bestida na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng puot at pandidiri. Amoy lupa ka na nga, nagpapabigat ka pa sa buhay ko at sa asawa ko. Kung hindi lang talaga dahil sa mga papeles ng mana na kailangan kong makuha, matagal na kitang ipinatapon sa pinakasulok ng bahay ampunan para mabulok ka roon mag-isa. Muling asik ni Rebecca bago nito marahas na hinawi ang baso ng tubig sa tabi ni Doña Carmen. Ang tunog ng pagbagsak at pagkadurog ng bubog sa sahig ay tila isang hudyat ng tuluyang pagkakaagnas ng huling hibla ng pagtitimpi ni Elara. Ang tubig ay tumalsik sa laylayan ng duster ng matanda, ngunit mas masakit ang pagtalsik ng insulto sa pagkatao nito. Pakiramdam ni Elara ay gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Ang bawat patak ng luha ni Doña Carmen ay tila barya ng utang na loob na kailangang bayaran ni Elara ng kanyang buong katapatan. Pilit na pinatigas ni Elara ang kanyang loob. Huminga siya ng malalim, pilit na binabalik ang diwa sa kasalukuyan habang ang kanyang puso ay nagdurugo sa bawat pintig. Tuluyan niyang itinulak ang pinto, ang tunog ng bisagra ay tila isang mahinang iyak sa gitna ng tensyon. "Excuse me po, Madam Rebecca. Narito na po ang pagkain ni Doña Carmen." Mahinahon, ngunit may panginginig ang boses na wika ni Elara. Hindi niya tiningnan si Rebecca sa mga mata. Alam niyang ang apoy ng galit sa loob niya ay baka sumabog kung gagawin niya iyon. "Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang papasok nang hindi ko sinasabi?" Singhal ni Rebecca, ang kanyang muka ay agad na nag-iba ng anyo. Pilit na ibinabalik ang maskara ng isang tila banal na asawa. "At tingnan mo, dahil sa panggugulat mo, nabitawan ni Mama ang baso niya. Napakatanga mo talaga." Hindi kumibo si Elara. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa sahig sa tabi ng mga piraso ng basag na bubog.
Sa bawat pagpulot niya sa matatalim na kristal, nararamdaman niya ang matalim na titig ni Rebecca sa kanyang likuran. Alam niya, alam niya ang katotohanan na hindi ang matanda ang nagbagsak ng baso. Ngunit sa bahay na ito, ang boses ng isang katulong ay kasing nipis ng usok na nawawala sa hangin. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang kamay nang madali ang isa sa mga bubog, ngunit hindi siya dumaing. Ang dugo na dahan-dahang pumatak sa puting rug ay tila simbolo ng kanyang tahimik na sakripisyo. Habang naglilinis naramdaman niya ang marahas na pagdiin ng gintong takong ng sapatos ni Rebecca sa kanyang mga daliri na nasa sahig. Tandaan mo ito, Elara. Ikaw ay isang basura lamang sa bahay na ito. Isang salita ko lang kay Mateo, mapapatalsik kita at ang kapatid mo sa ospital na tinutustusan namin. Huwag kang magkakamaling magsumbong dahil walang maniniwala sa isang tulad mong galing sa putikan. Bulong ni Rebecca ang boses ay puno ng malansang banta bago ito marangyang lumabas ng silid. Naiwan si Elara na nakaluhod pa rin yakap ang mangkok ng sabaw na lumalamig na sa sahig. Tiningnan niya si Doña Carmen na ngayon ay tahimik na, humihikbi ang mga kamay, ay pilit na inaabot ang kanyang sugatang daliri. Sa katahimikan ng silid isang tanong, ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa isipan ni Elara. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong kaapihan bago tuluyang mawasak ang aking pagkatao? At kailan kaya darating ang araw na ang katotohanan ay magiging mas malakas kaysa sa mga kasinungalingang bumabalot sa tahanang ito? Papasok pa lamang ang malamig na hangin mula sa labas nang dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon, hudyat ng pagdating ni Mateo mula sa isang mahaba at nakakapagod na araw sa opisina. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila bumaon sa makapal na alpombra ng sala, mabigat at puno ng daluyong ng pag-iisip. Hindi pa siya nakakahakbang ng malayo nang mabilis na lumapit si Rebecca. Suot ang kanyang pinakamatamis, ngunit mapanlinlang ng ngiti na tila ba wala siyang ginawang kahit anong kalupitan kanina lamang sa silid ng matanda. On your home, I missed you so much. Malambing na wika ni Rebecca habang isinasabit ang kanyang mga braso sa leeg ng asawa, isang kilos na puno ng pagkukunwari. How was your day? I hope it wasn't too stressful, lalo na't medyo naging mahirap ang hapon ko rito sa bahay. Huminga ng malalim si Mateo, ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng labis na kapaguran na tila ba ang buong bigat ng mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Hinaplos niya ng bahagya ang buhok ni Rebecca, naghahanap ng kahit kaunting kapayapaan sa piling nito. Medyo maayos naman, Rebecca. Ano ang nangyari rito? Bakit parang may bumabagabag sa'yo? Agad na nagbago ang anyo ni Rebecca, ang kanyang mga mata ay pilit na pinatutubig ng luha habang marahan siyang sumusandal sa dibdib ni Mateo. Si Mama kasi yun. Kanina pa siya nagwawala at ayaw kumain. I tried my best to comfort her, pero tinabig niya lang ako at binasag pa ang baso niya. It's so heartbreaking to see her like that. Feeling ko, napakasama kong manugang kahit ginagawa ko naman ang lahat. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rebecca ay tila isang matamis na lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Mateo. Mula sa madilim na sulok ng kusina, nakatayo si Elara, hawak ang isang basahan, habang tahimik na pinagmamasdan ang eksenang iyon. Kumukulo ang kanyang dugo sa bawat kasinungalingang naririnig niya. Gustong-gusto niyang sumigaw. Nais niyang sabihin kay Mateo ang totoong nangyari, kung paano naging halimaw ang kanyang asawa sa harap ng matandang walang kalaban-laban. Ngunit nananatili siyang tikom ang bibig dahil alam niyang sa bahay na ito ang kanyang katotohanan ay walang halaga laban sa ginto at salita ni Rebecca. Umakyat si Mateo sa kanilang silid upang magpalit ng damit, bit-bit ang bigat sa kanyang puso dahil sa iniisip na kalagayan ng kanyang ina. Pagkapasok niya sa loob ng walk-in closet, huminto ang kanyang paningin sa kanyang paboritong barong na nakasabit na ngayon maayos na na-iron at walang bakas ng kahit anong gusot.
Naalala niya ang kanyang bilin kaninang umaga na kailangan niya ito para sa isang mahalagang pulong bukas. Hinawakan niya ang tela at naramdaman ng kinis nito isang maliit na detalye na nagbigay sa kanya ng bahagyang ginhawa. "Thank you, Rebecca, for doing this." Mahinang bulong ni Mateo, sa sarili iniisip na ang asawa ang nag-asikaso nito. Hindi niya alam na si Elara ang nagpuyat kagabi, kahit pahapdi na ang kanyang mga mata mula sa pagod, para lamang siguraduhin na maayos ang lahat ng gamit ni Mateo. Ang bawat hagod ng plansa ay puno ng tahimik na malasakit, isang pag-aalaga, na kailanman ay hindi matutumbasan ng pagmamahal ni Rebecca. Dahil sa tuyong lalamunan at hindi mapakaling kalooban, bumaba si Mateo patungo sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig. Ang mansyon ay tila ba nababalot ng isang nakabibinging katahimikan, maliban na lamang sa mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, nakita niya si Elara na nakatalikod, tila may inaayos sa lababo. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit napatigil siya nang mapansin ang isang bagay sa kamay ng dalaga. Ang mga daliri ni Elara ay balot ng puting bandage na may bahid pa ng tuyong dugo mula sa pagkakasugat niya sa mga bubog kanina. Kahit papilit itong itinatago ni Elara sa likod ng kanyang apron nang mapansin ang presensya ng amo huli na ang lahat. Nakita na ito ni Mateo. Ang kanyang noo ay kumunot at ang pag-aalala na kanina pa nakatago sa kanyang puso ay biglang lumutang sa kanyang mga mata. "Elara." Tawag ni Mateo, ang kanyang boses ay malalim at puno ng kuryosidad na may halong pagdududa. "Anong nangyari sa kamay mo? Bakit ganyan ang ayos niyan?" Naramdaman ni Elara ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Tila ba ito ay sasabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya makatingin ng diretso kay Mateo. Sa bawat sandali ng katahimikan, tila mas lalong humahaba ang agwat ng kanilang mga mundo. Sasabihin ba niya ang totoo na ang sugat na ito ay bunga ng kalupitan ng kanyang asawa, o muli ba niyang lulunukin ang sariling sakit para sa katahimikan ng lahat? Dahan-dahang itinaas ni Elara ang kanyang tingin at sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Mateo ang bahagyang panginginig ng mga labi ng dalaga. "Wala po ito, Sir Mateo. Aksidente lang po." Mahinang sagot ni Elara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang kwentong puno ng luha at lihim na pasakit. Hindi pa natatapos ang tanong sa isipan ni Mateo nang mapansin niya ang isang maliit na pilat sa braso ni Elara na tila ba nakuha mula sa isang marahas na pagkakahawak. Ang titig ni Mateo ay nanatili sa sugatang kamay ni Elara, habang sa labas ang hangin ay nagsisimulang umihip ng malakas, tila nagbababadya ng isang unos na hindi lamang magmumula sa langit, kundi sa loob mismo ng tahanang akala niya ay puno ng pag-ibig. Mabilis na itinago ni Elara ang kanyang sugatang kamay sa likod ng kanyang apron, pilit na iniiwas ang kanyang paningin mula sa mapanuring mga mata ni Mateo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtakbo palayo sa katotohanan na nais niyang ibaon sa limot. "Sir Mateo, wala po itong anuman. Nadulas lang po ako kanina habang naglilinis sa hardin at tumama ang kamay ko sa gilid ng paso. Huwag po kayong mag-alala. Maliit na galos lang po ito." Mahinang tugon ni Elara habang ang boses niya ay bahagyang nanginginig dahil sa takot na baka mabasa ng kanyang amo ang kasinungalingang nakasulat sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Mateo nang matagal, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa pagitan ng pagdududa at pag-aalala. Ngunit ang pagod mula sa maghapong trabaho ay muling nanaig sa kanyang diwa. Huminga siya ng malalim at tumango na lamang bago dahan-dahang tumalikod upang bumalik sa kanyang silid. Naiwan si Elara na mag-isa sa kusina. Ang bawat hininga niya ay tila isang pasalamat sa pagkakataong hindi pa natutuklasan ang malupit na lihim ng bahay na ito. Pagkapasok sa kanyang maliit at masikip na silid,
Kinuha ni Elara ang kaniyang luma at may mga gasgas na cellphone. Sa pamamagitan ng malamlam na liwanag mula sa bintana, muli niyang tinawagan ang ospital kung saan naroon ang kaniyang nakababatang kapatid. Opo, nurse. Gagawa po ako ng paraan. Sa katapusan po ng linggo ay maibibigay ko na ang kulang sa deposito para sa operasyon ni Benji. Nakikiusap po ako, huwag niyo po muna siyang palabasin. Ang kanyang pakiusap habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Tila mga butil ng ulan na walang katapusan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahang bumalik ang kanyang gunita. 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang mukha ni Doña Carmen nung ito ay malakas pa ang mga kamay nito na nag-abot ng tulong para sa kanyang may sakit na ina. Ang utang na loob na kailanman ay hindi matutumbasan ng salapi ang nagpatatag sa kanyang dibdib upang manatili sa tabi ng matanda sa kabila ng lahat ng hirap. Para kay Elara, ang bawat sampal at mura ni Rebecca ay tila mga tinik na kailangan niyang tahakin upang mabayaran ang kabutihang minsan ay nagligtas sa kaniyang pamilya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng anino ni Rebecca. Biglang bumukas ang pinto ng labahan at pumasok ang babaeng tila walang kapaguran sa paghahasik ng sakit. Bakit nakaupo ka pa? Tingnan mo ang bunto ng mga damit na ito. Ayaw kong gamitin ang washing machine dahil masisira ang tela ng aking mga gown. Labhan mo ang lahat ng yan gamit ang iyong mga kamay ngayon din. Ang madiin at puno ng panghahamak na utos ni Rebecca, sabay tapon ng isang tumpok ng maruruming damit sa paanan ni Elara. Sa ilalim ng malamig na langit lumabas si Elara patungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang labahan. Ang bawat buhos ng tubig sa kanyang sugatang kamay ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang laman. Ang lamig ng tubig ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, habang ang sabon ay humahapdi sa kanyang mga galos. Ngunit sa bawat pagkuskus niya sa tela, iniisip niya ang kanyang kapatid at ang kaligtasan ni Doña Carmen. Ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa tunog ng tubig na bumabagsak sa semento, isang malungkot na awit ng pagtitiis sa gitna ng kadiliman. Habang isinasampay ang huling piraso ng damit, napatigil si Elara nang mapansin ang isang liwanag mula sa bintana ng silid ni Rebecca. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang kanyang amo na may hawak na isang makapal na folder na may titulong Deed of Sale. Ang mukha ni Rebecca ay may bakas ng isang nakakatakot na tagumpay habang mabilis na itinatago ang mga papeles sa ilalim ng isang lihim na drawer. Ang bawat kilos ng babae ay puno ng misteryo, tila ba may isang malaking plano na unti-unti nang nabubuo sa dilim. Sino ang tumatawag kay Rebecca sa ganitong oras ng gabi? At ano ang tunay na nilalaman ng mga papeles na kanyang itinatago mula kay Mateo? Ang takot ay muling bumalot sa puso ni Elara, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng pamilyang kaniyang pinaglilingkuran. Sa gitna ng nagyayelong gabi, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan. Hanggang kailan mananatiling nakatago ang mga lihim na ito? Bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong mansyon, ang gabi ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Tila ba pati ang mga pader ng mansyon ay nakikiramay sa hapdi na nararamdaman ni Mateo sa kaniyang sikmura. Sa gitna ng dilim, habang ang kanyang asawang si Rebecca ay mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay sa kanyang paghihirap, dahan-dahang bumangon si Mateo mula sa kanyang malambot na kama. Ang bawat kuryente ng sakit na dumadaloy sa kanyang katawan ay tila isang malupit na paalala ng lahat ng stress at problemang kanyang kinakaharap sa kumpanya at higit sa lahat sa loob ng kanyang sariling tahanan. Naglakad siya patungo sa kusina, ang kaniyang mga yabag ay halos hindi marinig sa ibabaw ng makapal na alpombra ng pasilyo. Ngunit bago pa man siya makarating sa ibaba, isang mahinang himig ang kanyang narinig mula sa silid ng kanyang ina.
Ito ay isang malambing na awitin, tila isang hele na nagmumula sa isang pusong puno ng wagas na kapayapaan. Bahagyang nakabukas ang pinto at doon ay nakita niya ang isang tanawing kailanman ay hindi niya inaasahang makikita sa loob ng mansyong Villarreal. Nakaupo si Elara sa tabi ng kama ni Doña Carmen. Ang tanging tanglaw ay ang maliit na lampara sa tabi ng higaan. Ang kaniyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos at minamasahe ang naninigas na mga binti ng matanda. Ang mukha ni Elara ay nababanaagan ng isang wagas na malasakit malayo sa pagod na kaniyang nararamdaman sa maghapong paglilingkod. Nakita ni Mateo kung paano bahagyang ngumiti ang kaniyang ina, isang-isang ngiti na tila isang himala dahil matagal na itong nawala mula nang magkaroon ng karamdaman. Ang larawang yon ay tila isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni Mateo, isang katotohanan na mas matingkad pa sa anumang hiyas na suot ni Rebecca. Hindi sinasadyang napaatras si Mateo at bahagyang tumama ang kaniyang siko sa gilid ng pinto na lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Agad na napaangat ang tingin ni Elara, ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kaba nang makita ang kaniyang amo sa ganitong oras ng gabi. "Sir Mateo, bakit po kayo gising? Are you okay?" Namumutla po kayo at parang pinagpapawisan ng malapot. Ang may pag-aalalang tanong ni Elara habang mabilis na tumatayo mula sa kaniyang pagkakaupo. Napahok si Mateo sa kaniyang tiyan, pilit na itinatago ang sakit na tila pumipilipit sa kaniyang loob. "I'm fine, Elara. Sumasakit lang ng kaunti ang sikmura ko. I was just looking for some antacids." Tugon niya bagamat ang kaniyang boses ay paos at halatang nanghihina. "Huwag po muna kayong uminom ng gamot sa walang lamang tiyan, sir. Maupo muna kayo sa kusina. Igagawa ko po kayo ng mainit na salabat. Makakatulong po iyon para kumalma ang inyong sikmura." Ang mabilis na mungkahi ni Elara, ang kaniyang boses ay puno ng katapatan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kusina, pinanood ni Mateo ang bawat galaw ni Elara. Ang kaniyang mga kilos ay tila isang tula, maingat, mabilis at puno ng dedikasyon. Ang amoy ng sariwang luya na kaniyang hinihiwa ay unti-unting pumuno sa hangin, nagdadala ng isang uri ng ginhawa na hindi kailanman na ibigay sa kanya ng kaniyang asawa. Sa bawat sandali na lumilipas, mas lalong napapansin ni Mateo ang kabutihan ng loob ng dalaga, isang ningning na mas maliwanag pa sa anumang karangyaan ng kanilang pamumuhay. Nang iabot ni Elara ang tasa ng mainit na salabat, nagkatama ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng porselana. Isang kuryente ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaloy sa kanilang mga ugat, na tila ba ang oras ay panandaliang huminto. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Elara, ang kaniyang mga pisngi ay tila nagkulay rosas sa ilalim ng ilaw. Ngunit sa panig ni Mateo, ang hapdi sa kaniyang sikmura ay tila napalitan ng isang kakaibang pintig sa kaniyang dibdib, isang pintig na matagal na niyang kinalimutan at pilit na itinago. "Salamat, Elara. You didn't have to do this, especially after a long day." Mahinang wika ni Mateo habang dahan-dahang humihigop sa mainit na inumin. Dinaramdam ang init na gumagapang sa kaniyang lalamunan hanggang sa kaniyang puso. "Wala po iyon, Sir Mateo. Tungkulin ko po ang maglingkod, lalo na po kung nakikita ko kayong nahihirapan." Ang tugon ng dalaga, ang kaniyang boses ay tila isang musika na nagbibigay ng kapayapaan sa kaniyang balisang isipan. Nang bumalik si Mateo sa kaniyang silid, ang kaniyang isipan ay puno ng mga imahe ni Elara at ng mapayapang mukha ng kaniyang ina. Ngunit paghiga niya sa kaniyang malambot na unan, isang kakaiba at matapang na amoy ng pabango ang kaniyang naamoy. Isang amoy na hindi kailanman ginamit ni Rebecca, amoy ng pabango ng isang lalaki na tila nananatili pa sa hangin. Ang kaniyang puso ay muling binalot ng pagdududa at dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, ang init ng salabat ni Elara ay tila nananatili pa rin sa kaniyang sistema
nagbibigay ng isang mapait na paalala. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawang, tila walang pakialam sa mundong kaniyang ginagalawan, isang tanong ang hindi mawala sa kaniyang diwa. Sino nga ba ang tunay na nagmamahal sa kanya sa loob ng mansyong ito? Ang babaeng kaniyang pinakasalan at pinagkatiwalaan, o ang dalagang tanging hangad ay ang kaniyang kaligtasan at kapayapaan? Nasaan ang kwintas ko magnanakaw? Ang boses ni Rebecca ay pumunit sa katahimikan ng umaga, puno ng matinding galit at pandidiri. Marahas niyang hinila ang maliit na bag ni Elara mula sa aparador nito at itinapon ang lahat ng laman sa sahig. Ang mga barya na pinaghirapang ipunin ni Elara para sa operasyon ng kaniyang kapatid ay nagkalat sa semento, lumilikha ng tunog ng bakal na tumama sa matigas na sahig, habang ang ilang piraso ng papel na debangko ay dahan-dahang lumipad at lumapag sa maruming lupain. Nanigas ang buong katawan ni Elara, ang kaniyang mga mata ay nanlaki habang pinapanood ang kaniyang pinag-ingatang yaman na ngayon ay tinatapak-tapakan ng mamahaling sapatos ni Rebecca. "Madam, wala po akong kinuha sa inyo. Iyon pong perang iyan ay galing sa sahod ko na itinabi ko para kay Benji." Ang kaniyang nanginginig na paliwanag habang ang kaniyang mga kamay ay pilit na inaabot ang mga barya sa sahig. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga ito, isang kumikinang na gintong kwintas ang lumabas mula sa ilalim ng kaniyang unan, ang kwintas na kailanman ay hindi niya nakita o hinawakan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rebecca habang pinupulot ang alahas. "So anong tawag mo rito?" Aksidente itinanim ng multo. "You're so cheap, Elara. Akala mo siguro ay makakalusot ka dahil paborito ka ng matandang ito." Madiing wika ni Rebecca, sabay turo kay Doña Carmen na ngayon ay pilit na tumatayo. Mula sa kanyang silya, ang muka ay balot ng pag-aalala at ang mga labi ay nanginginig sa pagsisikap na makapagsalita. Sinubukan ng matanda na abutin ang kamay ni Elara, ngunit marahas na humarang si Rebecca, tila isang pader na walang puso. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok si Mateo. Ang kaniyang muka ay may bakas pa ng pagkalito mula sa amoy ng pabango na kaniyang natuklasan kaninang madaling araw. Huminto ang kaniyang mundo nang makita ang kaguluhan sa loob ng silid, si Elara na nakaluhod sa sahig habang umiiyak, at si Rebecca na nanggagalaiti sa galit habang hawak ang kwintas. "Mateo, mabuti at dumating ka. Look at your precious maid. Ninanakawan tayo sa loob ng sarili nating bahay. I want her out of here ngayon din. Call the police, Mateo. Ipanakulong mo ang babaeng ito?" Ang pasigaw na utos ni Rebecca, ang kaniyang boses ay puno ng pag-arteng, tila siya ang biktima. Tumingin si Mateo kay Elara. Nakita niya ang mga sugatang daliri nito na puno pa ng benda, ang parehong mga kamay na nagtimpla sa kanya ng mainit na salabat at nagbigay ng ginhawa sa kaniyang hapding nararamdaman. Tumingin din siya sa kaniyang ina na ngayon ay tumutulo ang luha habang umiiling-iling, tila isinisigaw ng kaniyang mga mata ang kawalang sala ng dalaga. Ang alaala ng wagas na pag-aalaga ni Elara sa kaniyang ina ay sumagi sa kaniyang isipan, isang imahe na hindi kayang burahin ng anumang ebidensya na inihaharap ni Rebecca. "I will not call the police, Rebecca. At least not yet." Ang malamig at seryosong tugon ni Mateo na nagpatahimik sa buong silid. "Mag-iimbestiga ako ng personal. Walang aalis at walang darating hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Elara, bumalik ka muna sa trabaho mo, pero huwag kang lalabas ng mansyon." Namutla si Rebecca sa narinig. Ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit dahil sa pagtanggi ng asawa na sundin ang kaniyang nais. Sa kaniyang isipan, ang kaniyang plano ay unti-unti nang nababahiran ng pagdududa ni Mateo. Nang makaalis ang asawa, mabilis siyang lumapit sa kaniyang lihim na drawer at kinuha ang isang maliit na lalagyan na may lamang isang matulis na injection. Ang kaniyang mga labi
ay nagkurba sa isang nakakatakot na ngiti habang tinititigan ang kaniyang biyenan na wala pang kamalay-malay sa panganib na darating. Gabi na nang muling maging tahimik ang mansyon, ngunit sa loob ng silid ni Doña Carmen ang kadiliman ay tila may dalang banta. Hawak ni Rebecca ang injection habang dahan-dahang lumalapit sa natutulog na matanda. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang anino na nagnanais na tuluyan ng patayin ang liwanag ng katotohanan. Ngunit sa labas ng pinto, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa siwang puno ng takot at determinasyon. Sino ang unang kikilos sa madilim na larong ito at hanggang kailan mananatiling nakatago ang matulis na lihim na nakaturo sa puso ng pamilyang Villarreal? Ang gabi ay tila isang piping saksi sa nagbabadyang pagbabago sa loob ng mansyon ng mga Villarreal. Habang ang lahat ay nababalot ng katahimikan, si Mateo ay naroroon sa silid ng mga security monitor, pilit na hinahanap ang sagot sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ang kaniyang mga mata ay pagod na sa kakatitig sa mga itim na screen na wala namang ipinapakita. Napansin niya ang mga kable na tila marahas na pinutol, ang mga dulo nito ay nagpapakita ng isang sinadyang pagkakasira. Ang kaniyang panga ay naggit-ngit sa galit. Unti-unti nang nagiging malinaw na ang kadiliman sa kanyang tahanan ay hindi aksidente, kundi isang planadong pagtatakip sa katotohanan. Dahil sa bigat ng kaniyang kalooban, nagtungo si Mateo sa malawak na silid-aklatan, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niya ang bahagyang kapayapaan sa gitna ng mga lumang pahina at amoy ng alikabok at tinta. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita roon si Elera na abala sa pag-aayos ng mga nagkalat na aklat sa pinakamataas na bahagi ng estante. Ang dalaga ay nakatuntong sa isang hagdan, ang kaniyang mga braso ay pilit na inaabot ang isang makapal na libro habang ang kaniyang buong katawan ay bahagyang nanginginig dahil sa bigat nito. Elera, let me help you with that. Ang malalim na boses ni Mateo ay tila isang hanging umihip sa gitna ng katahimikan, dahilan upang bahagyang magulat ang dalaga at mawalan ng balanse. Mabilis na humakbang si Mateo at sinalo ang bigat ng aklat, dahilan upang ang kaniyang dibdib ay dumikit sa likuran ni Elera. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang pag-inog ng mundo. Naamoy ni Mateo ang bango ng sabon at sariwang hangin na nagmumula sa buhok ni Elera, isang bango na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa kaniyang asawa. Ang init ng katawan ni Mateo ay tumagos sa manipis na tela ng blusa ni Elera, nagdadala ng isang kuryente na tila gumising sa kaniyang natutulog na damdamin. Dahan-dahang humarap si Elera, ang kaniyang mga mata ay direktang tumama sa mga mata ni Mateo. Ang lapit ng kanilang mga mukha ay sapat na upang maramdaman nila ang hininga ng isa't isa, isang mainit at banayad na hangin na nagdadala ng isang uri ng pangungulila at pagnanais. Nakita ni Mateo ang kislap ng lampara na sumasalamin sa mga mata ng dalaga, puno ng kawalang sala at isang uri ng katapangan na bihirang makita sa mundong kaniyang kinagisnan. Sir Mateo, pasensya na po. Hindi ko po gustong abalahin kayo. Mahinang bulong ni Elera, ang kaniyang boses ay tila isang marahang paghaplos sa pandinig ni Mateo. Ang kaniyang puso ay bumibilis ang pintig na tila ba nais nitong kumawala mula sa kaniyang dibdib. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, hinayaan niya ang kaniyang kamay na manatili sa ibabaw ng kamay ni Elera na nakahawak pa rin sa aklat. Ang kaniyang hinlalaki ay marahang humaplos sa likod ng palad ng dalaga, isang haplos na puno ng paghingi ng paumanhin para sa lahat ng sakit na dinanas nito sa loob ng mansyong ito. Sa sandaling iyon, ang ranhis ng pagitan ng isang amo at ng isang katulong ay tila natunaw, naiwan lamang ang dalawang kaluluwa na naghahanap ng pag-unawa sa gitna ng magulong mundo. Ngunit ang bawat sandali ng kaligayahan ay tila may kalakip na paalala ng malupit na katotohanan. Dahan-dahang iniatras ni Mateo ang kaniyang sarili
Pilit na binabalik ang pader na kailangang manatili sa pagitan nila. Bumalik ka na sa silid ni Mama Elara. Siguraduhin mong hindi siya maiiwang mag-isa. Ang utos ni Mateo, bagamat ang kaniyang boses ay puno ng panginginig na kaniyang pilit na itinatago. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang papalayong anino ni Elara, naramdaman niya ang isang matinding dusa sa kaniyang puso. Alam niya na ang bawat hakbang ng dalaga palayo sa kanya ay isang paalala na siya ay nakakulong pa rin sa isang kasinungalingan na kaniyang pinili. Paano niya kayang protektahan ang babaeng ito kung siya mismo ay hindi makawala sa mga kadenang nakagapos sa kaniyang sariling dangal? Sa gitna ng madilim na silid-aklatan, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Sapat na ba ang isang haplos at isang sulyap upang mapunan ang puwang ng isang pusong matagal nang naghihirap, o ito ay simula lamang ng isang mas malalim na sugat na kailanman ay hindi na maghihilom? Ang gabi ay tila isang balabal na bumabalot sa mga lihim na pilit itinatago sa loob ng malawak na bakuran ng mansyon. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng narra, kung saan ang mga anino ay tila mga kamay na nagnanais humablot ng katotohanan, naroon si Elara. Lumabas siya upang kumuha ng ilang tuyong dahon para sa isang tradisyonal na panggagamot na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Nais niyang ibsan ang pananakit ng katawan ni Doña Carmen. Ngunit ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay panandaliang huminto nang makarinig siya ng isang boses na pamilyar. Ngunit ang tono ay may halong katiwaliang kailanman ay hindi niya narinig sa harap ni Sir Mateo. "Don't worry, baby. Malapit na. Konting tiis na lang at makukuha na natin ang lahat ng kailangan natin." Ang boses ni Rebecca ay tila isang ahas na nanunuot sa kanyang pandinig puno ng tamis na may kasamang lason. Nagtago si Elara sa likod ng malaking puno. Ang kanyang likuran ay dumiit sa magaspang na balat ng kahoy. Ang kanyang puso ay nagsimulang humampas ng marahas sa kanyang tadyang tila isang bilanggo na nagnanais tumakas mula sa kanyang dibdib. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, natatakot na kahit ang kanyang munting bugso ng hininga ay maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya si Rebecca na nakatayo sa madilim na bahagi ng beranda. Ang kanyang muka ay tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng kanyang mamahaling cellphone. Mateo is so blind, akala niya he's the one in control. But little does he know, ang bahay na ito at ang lahat ng ari-arian ng mga Villarreal ay mapupunta sa atin. The papers are almost ready. Patuloy ni Rebecca ang kanyang tawa ay tila isang matalas na kristal na pumupunit sa katahimikan ng gabi. And that old woman, I'll send her to a place where she can finally rot. Isang nursing home sa malayo na walang sinuman ang makakakilala sa kanya. Pagkatapos niyon tayo na ang magsasaya. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa mukha ni Elara. Ang kaniyang buong katawan ay nanginig sa tindi ng galit at pighati para sa kaniyang senyora at para kay Sir Mateo na walang kamalay-malay sa kataksilang nagaganap sa kaniyang likuran. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha ng pagkamuhi. Paano naging ganito kalupit ang isang tao sa pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat? Ang imahe ng mapagkunwaring yakap ni Rebecca kay Mateo kaninang umaga ay muling naglaro sa kaniyang gunita na nagdulot ng matinding pagkasuklam sa kaniyang sikmura. Dahan-dahang gumalaw si Rebecca, palayo ang kaniyang mga yabag ay unti-unting nawala. Habang papasok siya muli sa mansyon, naiwan si Elara sa dilim ang kaniyang mga tuhod. Ay nanghina dahilan upang siya ay dahan-dahang mapaupo sa malamig na lupa. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom ang kaniyang mga kuko, ay tila ibinabaon niya sa kaniyang sariling palad upang pigilan ang kaniyang sarili sa pagsigaw. Taglay niya ngayon ang isang lihim na kasing bigat ng buong mundo, isang lihim na maaaring sumira sa pamilyang kaniyang minamahal.
Pagtayo niya, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang mga pisnging basa ng luha. Alam niya na mula sa gabing ito, hindi na siya maaaring manatiling tahimik na tagapaglingkod lamang. Ngunit paano niya sasabihin kay Mateo ang katotohanan kung ang kaniyang boses ay tila isang mumunting bulong lamang laban sa nagngangalit na bagyo ng mga kasinungalingan ni Rebecca? Sa malayo, ang isang kawago ay nagpakawala ng isang malungkot na huni na tila isang babala sa paparating na unos. Habang pabalik si Elara sa mansyon, tiningnan niya ang bintana ng silid ni Mateo kung saan nananatiling bukas ang ilaw. Ang kaniyang puso ay napuno ng isang matinding pananalangin na sana ay mabuksan ang mga mata ng kaniyang amo bago tuluyang maging huli ang lahat. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga matatalim na bubog ng kataksilan, habang ang anino ng kanyang sariling takot ay patuloy na humahabol sa kanya sa bawat sulok ng mansyon. Ang gabi ay tila isang nagbabagang hininga na yumayakap sa loob ng mansyon. Sa loob ng silid ni Doña Carmen, ang hangin ay mabigat at puno ng amoy ng gamot at kapighatian. Ang matandang senyora ay nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanyang balat ay tila uling sa tindi ng lagnat na lumalapa sa kanyang mahinang katawan. Sa harap ng salamin, abala si Rebecca sa pag-aayos ng kaniyang sarili, tinitingnan ang kaniyang mapulang labi at kumikinang na mga hiyas, tila ba walang naririnig na ungol ng sakit mula sa kaniyang biyenan. Rebecca, ang taas ng lagnat ni Mama. Baka kailangan nating tumawag ng doktor ngayon din. Ang nag-aalalang wika ni Mateo habang hawak ang thermometer. Ang kaniyang mukha ay balot ng takot na kailanman ay hindi niya naramdaman sa harap ng kaniyang mga kliyente. Isang matunog na buntong hininga ang pinakawalan ni Rebecca habang isinusuot ang kaniyang mamahaling hikaw. Hon, you're overreacting. Matanda na si Mama, normal lang na magkaroon siya ng sinat paminsan-minsan. I have this charity gala to attend and you know how important this is for our image. Huwag mong sirain ang gabi ko dahil lang sa simpleng lagnat. Ang malamig na tugon nito bago tuluyang lumabas ng silid na nag-iiwan ng isang masangsang na amoy ng mamahaling pabango na tila sumasakal sa hininga ng matanda. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kaniyang puso ay nahahati sa pagitan ng kaniyang tungkulin bilang asawa at ang kaniyang pagmamahal sa ina. Ngunit nang makita niya ang pagpasok ni Elara na may bitbit na palangganan ng maligamgam na tubig at mga malilinis na bimpo, tila nagliwanag ang kaniyang naguguluhang isipan. Walang pasabi, kinuha ni Mateo ang kaniyang cellphone at kinansela ang kaniyang mahalagang flight patungong Singapore. Sa gabing ito, hindi siya ang CEO ng isang malaking kumpanya. Siya ay isang anak na naghahanap ng paraan upang ibalik ang buhay ng kaniyang ina. Sir Mateo, ako na po ang bahala rito. Magpahinga na po kayo. Mahinang wika ni Elara habang dahan-dahang pinupunasan ang noo ni Doña Carmen. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang uri ng kabanalan na tila nagpapakalma sa nagngangalit na init sa katawan ng matanda. Hindi, Elara. Dito lang ako. Tutulungan kita. Ang seryosong tugon ni Mateo habang humihila ng isang silya sa tabi ng kama. Sa loob ng mahabang oras ng kadiliman, ang dalawa ay nagtulungan sa isang tahimik na pakikipaglaban sa sakit. Pinapanood ni Mateo kung paano maingat na nililinisan ni Elara ang bawat bahagi ng katawan ng kaniyang ina, kung paano nito binubulungan ng mga salita ng pag-asa ang matandang tila nasa bingit na ng kawalan. Sa gitna ng pagod at puyat, naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang uri ng koneksyon kay Elara, isang damdamin na mas malalim pa sa pagkakaibigan, isang pagkilala sa isang kaluluwang kasing ganda ng bukang liwayway. Nang tumama ang 3:00 ng madaling araw, ang lagnat ni Doña Carmen ay unti-unti nang humupa. Ang kanyang hininga ay naging regular at ang kanyang mukha ay nawalan na ng bakas ng paghihirap. Dahil sa matinding pagod, hindi na malayan ni Mateo na dahan-dahan nang bumabagsak ang kanyang mga talukap. Ang kanyang ulo ay sumandal sa gilid ng higaan, ang kanyang katawan
ay tuluyan ng iginupo ng antok. Dahan-dahang tumayo si Elara at pinagmasdan ang kaniyang amo. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng silid, nakita niya ang mukha ni Mateo na tila isang bata malayo sa matigas at seryosong imahe na kaniyang ipinapakita sa mundo. Isang malalim na awa at paghanga ang gumapang sa puso ni Elara. Kinuha niya ang kaniyang sariling manipis na kumot at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ni Mateo. Tinitiyak na hindi ito magigising sa kaniyang paghaplos. Sa sandaling iyon, ang silid ay napuno ng isang uri ng pagmamahalan na hindi kailanman naibigay ng yaman o titulo. Para kay Elara ang pag-aalaga kay Mateo at sa kaniyang ina ay hindi na lamang isang trabaho, kundi isang bahagi ng kaniyang buhay na handa niyang ipaglaban. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ina, na mahimbing na natutulog isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng kanyang sariling pagod. Ngunit sa likod ng pintong sarado ang anino ng kataksilan ni Rebecca ay patuloy na naghihintay, habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa bintana. Isang katanungan ang pilit na humahanap ng kasagutan sa puso ni Elara. Magagawa ba ng pag-ibig at malasakit na kanyang itinatanim na talunin ang laso na unti-unti nang sumisira sa pundasyon ng pamilyang Villarreal, o ang kanyang mga sakripisyo ay mauuwi lamang sa isang masakit na paalam sa oras na malaman ni Mateo ang lahat ng katotohanan? Ang dahan-dahang pagsilip ng bukang liwayway sa pagitan ng makakapal na kurtina ng silid ay nagdala ng malambot na liwanag na humalik sa mukha ni Mateo. Sa kaniyang paggising, ang unang naramdaman niya ay hindi ang lamig ng aircon, kundi ang isang kakaibang hoy-em na bumabalot sa kaniyang mga balikat. Hinawakan niya ang manipis, ngunit mabangong kumot na nakapatong sa kanya, isang kumot na alam niyang hindi kay Rebecca, kundi kay Elara. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi, habang naaalala ang pagpupuyat nila kagabi. Ang bawat haplos ng hangin sa silid ay tila nagdadala ng amoy ng luya at malasakit mga bagay na unti-unti nang bumubuo ng isang bagong pundasyon sa kaniyang puso. Tumayo si Mateo at nakita si Elara sa labas ng balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ang pagsikat ng araw habang hawak ang isang tasa ng kape. Ang kaniyang buhok ay bahagyang gulo-gulo mula sa puyat, ngunit sa mata ni Mateo, siya ang pinakamagandang tanawin sa loob ng mansyong yon. Ang kapayapaang kaniyang nakikita sa mukha ng dalaga ay isang bagay na matagal na niyang hinahanap sa kaniyang sariling buhay. Salamat sa kumot, Elara, at salamat sa pagbantay kay Mama. Mahinang wika ni Mateo habang lumalapit, tinitiyak na hindi magigising ang kaniyang ina na mahimbing nang natutulog. Bahagyang nagulat si Elara, ang kaniyang mga pisngi ay agad na nagkulay rosas. Wala po iyon, Sir Mateo. Nakita ko po kasi kayong nilalamig kaya kinuha ko po ang kumot ko. Pasensya na po kung pakialamera ako. Ang hinhin na tugon ng dalaga, ang kaniyang boses, ay tila isang marahang himig na nagpapakalma sa balisang diwa ng lalaki. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binuwag ng tunog ng pagpihit ng doorknob sa ibaba at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na takong na tumatama sa marmol na sahig. Pumasok si Rebecca sa loob ng mansyon, ang kaniyang makeup ay bahagyang kalat na at ang kaniyang mga mata ay mapupula hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa labis na pag-inom. Ang amoy ng alak at ang matapang na pabango ng lalaki na kaniyang daladala ay tila isang lason na muling pumasok sa malinis na hangin ng tahanan. Oh, look at this! Isang madamdaming umaga para sa aking asawa at sa kanyang paboritong katulong. Ang mapait at nandidiring wika ni Rebecca habang paakyat ng hagdan ng kanyang boses ay puno ng pangungutya. Hindi ko akalaing ang charity gala ko ay mas magiging boring pa kaysa sa dramang nangyayari rito. Hinarap siya ni Mateo, ang kaniyang mga mata ay malamig at puno ng pagdidiri na hindi na niya kayang itago. Where have you been, Rebecca? Ang sabi mo ay 12:00 ka uuwi. It's already 6 in the morning. At bakit amoy lalaki ang damit mo?
Mayne. Bahagyang napatigil si Rebecca, ang kanyang mga mata ay kumislap sa kaba, ngunit agad din itong napalitan ng kanyang nakasanayang pagmamataas. I stayed at a friend's house, Mateo. Masyado na akong pagod para magmaneho. And the scent, baka sa mga guests lang yon. Bakit ba ako ang tinatanong mo? Why don't you ask that maid why she's still in this room? Di ba bawal ang mga katulong sa upper floor kapag ganitong oras? Paika. Si Elara ang nag-alaga kay Mama habang ikaw ay nagsasaya sa labas. Siya ang gumawa ng tungkulin na dapat ay ikaw ang gumagawa bilang manugang. Ang madiin at puno ng ranhis na tugon ni Mateo. Mula ngayon, wag na huwag mo nang susubukan na insultuhin si Elara sa harap ko. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang titig ni Rebecca kay Elara ay tila matatalim na balisong na nagnanais pumatay, habang si Elara ay nananatiling nakayuko, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang apron. Naramdaman ni Elara ang bigat ng tensyon, ang sakit ng bawat salitang ibinabato sa kanya, ngunit higit sa lahat naramdaman niya ang proteksyon ni Mateo na tila isang matibay na kalasag. Nang pumasok si Rebecca sa kanilang silid at marahas na isinara ang pinto, naiwan si Mateo at Elara sa pasilyo. Tumingin si Mateo sa dalaga, ang kaniyang puso ay puno ng dusa at hiling para sa kapatawaran. I'm sorry, Elara. Hindi mo dapat naririnig ang mga iyon. Ayos lang po ako, sir. Masanay na po kayo sa akin. Mahinang sagot ni Elara, ngunit ang isang butil ng luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng tamis ng pagtatanggol ni Mateo at ng pait ng katotohanan na siya ay mananatili lamang na isang anino sa buhay nito. Habang naglalakad palayo si Elara patungo sa kusina, naiwan si Mateo na nakatitig sa kawalan. Ang amoy ng pabango sa damit ni Rebecca ay muling nagpaalala sa kanya ng amoy sa kanyang unan noong nakaraang gabi. Ang pagdududa ay unti-unti nang nagiging isang matigas na katotohanan. Sa gitna ng kaniyang sariling mansyon, naramdaman ni Mateo ang isang matinding kalungkutan. Sino nga ba ang tunay na kaaway sa ilalim ng kanyang bubong, at hanggang kailan niya kayang tiisin ang isang pagsasamang wala nang natitirang anuman, kundi ang matatalim na bubog ng kataksilan at kasinungalingan. Ang kapaligiran sa loob ng mansyon ay naging kasing lamig ng yelo pagkatapos ng matinding komprontasyon sa pagitan ni Mateo at Rebecca. Ang bawat sulok ng bahay ay tila binabalot ng isang hindi nakikitang tensyon na nagpapahirap sa bawat paghinga ni Elara. Alam niya na ang bawat segundong lumilipas ay may dalang panganib, sapagkat ang sugatang pagkatao ni Rebecca ay hindi kailanman papayag na matalo ng ganoon na lamang. Sa kanyang mga mata, ang kabutihan ni Elara ay isang malaking banta na kailangang burahin sa lalong madaling panahon. Nagsimula ang kalupitan ni Rebecca sa isang paraang hindi inaasahan. Isang hapon, habang abala si Elara sa paglilinis sa likod ng bahay, narinig niya ang pagpihit ng susi sa pinto ng kusina at ng pantry. Ang tunog ng bakal na nagtatama sa kandado ay tila isang hatol na naghihiwalay sa kanya mula sa mga pangangailangan ni Doña Carmen. Kinuha ni Rebecca ang lahat ng susi at itinago ang mga ito sa kanyang bulsa, habang ang isang mapait na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Gusto mong maging bida, di ba? Tingnan natin kung gaano kakatapang kapag wala kang maipakain sa matandang yan. Ang mahinang bulong ni Rebecca sa tapat ng pinto, ang kaniyang boses ay puno ng malansang katuwaan. Simula ngayon ako ang magdedesisyon kung kailan at ano ang kakainin ninyo. Let's see how long your healing hands will last when your stomach is empty. Nanlumo si Elara. Hindi niya iniisip ang kaniyang sariling gutom, kundi ang kalagayan ni Doña Carmen na kailangang kumain sa tamang oras para sa kaniyang mga gamot. Sinubukan niyang makiusap ang kaniyang mga kamay, ay dahan-dahang kumatok sa kahoy na pinto
Ngunit tanging ang nakatutulig na katahimikan at ang papalayo na yabag ni Rebecca ang kanyang narinig. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay puno ng dusa at takot para sa senyorang kaniyang minamahal. Sa kabilang bahagi ng mansyon sa loob ng madilim na silid ni Doña Carmen, pumasok si Rebecca bitbit ang mga papeles na kaniyang matagal nang inihahanda. Ang matanda ay nakahiga, ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang pinagmamasdan ang manugang na tila isang anino ng kamatayan na lumalapit sa kanya. Walang awang hinablot ni Rebecca ang nanginginig na kamay ng matanda. Pinilit itong idikit sa isang itim na tinta at madiing itinala ang thumbprint nito sa bawat pahina ng deed of sale at transfer of assets. Pirmahan mo na ito, matanda ka, para naman magkaroon ng saysay ang pananatili mo rito bago kita itapon sa kalsada. Ang madiing asik ni Rebecca habang pilit na idinidiin ang hinlalaki ni Doña Carmen sa papel. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kulubot na pisngi ng matanda, isang tahimik na sigaw ng kawalang pag-asa na tanging ang mga pader lamang ang nakakarinig. Ang kanyang katawan ay tila naging bato sa tindi ng pighati at panghihina, habang ang kanyang kaluluwa ay unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng kamay ng kanyang sariling pamilya. Nang sumapit ang gabi, ang mansyon ay tila naging isang malaking libingan ng mga pangarap. Si Elara ay nanatiling nakaupo sa sahig ng madilim na kusina. Ang kanyang sikmura ay kumakalam, ngunit ang kanyang panalangin ay hindi natitigil. Ang kanyang bawat hininga ay isang hiling para sa kaligtasan ng matanda. Sa kabilang dako, si Mateo ay abala sa isang mahalagang pulong sa labas. Walang kamalay-malay na ang kanyang tahanan ay unti-unti nang kinakain ng kadiliman at kataksilan. Paano makakatakas si Elara mula sa pagkakakulong na ito upang iligtas ang buhay ni Doña Carmen? At sapat na ba ang mga papeles na nakuha ni Rebecca upang tuluyan ng wasakin ang pundasyon ng pamilyang Villarreal? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luha ng langit para sa mga biktima ng kasamaang nagaganap sa loob. Isang malaking katanungan ang naiwan sa gitna ng nagyayelong gabi. Mayroon pa kayang liwanag na darating para sa mga pusong tanging hangad ay ang magmahal at maglingkod? O ang lahat ay tuluyan ng lalamunin ng laso ng kasakiman at paghihiganti? Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng madilim na kusina ay tila isang mabigat na tanikala na dumaragdag sa pasanin ni Elara. Ang kaniyang sikmura ay kumakalam sa gutom, ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya para kay Doña Carmen na kasalukuyang nag-iisa at walang kalaban-laban sa itaas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa maliit na bintana, nakita ni Elara ang kaisa-isang pagkakataon upang makalaya. Ang bintana sa itaas ng lababo ay sapat na ang laki upang makalusot ang kaniyang maliit na pangangatawan. Dahan-dahan siyang tumuntong sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga sugatang daliri ay muling nakaramdam ng matalas na kirot habang pilit niyang binubuksan ang kalawanging trangka ng bintana. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang malakas na sigaw sa kaniyang pandinig, ngunit ang kaniyang determinasyon ay mas matibay kaysa sa anumang takot. Sa isang huling pagsisikap, nagtagumpay siyang buksan ito at dahan-dahang lumabas ang kaniyang paa ay lumapag ng walang ingay sa mamasamasang damuhan sa labas. Hindi siya tumigil. Sa halip na tumakbo palayo upang iligtas ang sarili, bumalik si Elara sa loob ng mansyon sa pamamagitan ng pinto, sa likod na hindi sinasadyang naiwang hindi nakalak ng maayos. Ang kaniyang bawat hakbang sa madilim na pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Nakarating siya sa tapat ng silid ni Rebecca at doon ay narinig niya ang mahinang tunog ng pagsasara ng malaking maleta. Ang amoy ng matapang na pabango na napansin ni Mateo noong nakaraang gabi ay muling humalik sa kanyang pangamoy, tila ba ang kataksilan ay may sariling amoy na hindi kayang ikubli.
Nang makitang lumabas si Rebecca ng silid upang magtungo sa banyo, mabilis na pumasok si Elara sa loob. Ang kaniyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas habang binubuksan niya ang isa sa mga bag na naiwang bahagyang bukas sa ibabaw ng kama. Doon ay nakita niya ang lahat ng kailangan niyang malaman, ang mga alahas ni Doña Carmen, ang mga papeles na kailan lamang ay pinilit na pirmahan na ng matanda, at ang isang piraso ng papel na nagpadurog sa kanyang pag-asa. Ito ay isang plane ticket, isang paraan upang makalikas patungo sa ibang bansa, at ang petsa ng pag-alis ay ngayong hapon na. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Elara. Napagtanto niya na ang plano ni Rebecca ay hindi lamang ang nakawin ng yaman ng pamilya, kundi ang iwanan si Mateo at itapon si Doña Carmen sa isang madilim na sulok ng mundo bago pa man ito matuklasan ng sinuman. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha ng labis na pagkamuhi at takot. Ang bawat segundo ay mahalaga at ang buhay ng kaniyang senyora ay nakasalalay sa kaniyang susunod na hakbang. Palabas na sana siya ng silid nang biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca nang makita ang kanyang katulong na akala niya ay nakakulong pa rin sa kusina. Ang kanyang mukha ay tila naging isang halimaw. Sa tindi ng galit ang kanyang mga kamay ay mabilis na humablot sa buhok ni Elara at marahas itong hinila patungo sa madilim na pasilyo. Akala mo ba ay makakatakas ka sa akin? Akala mo ba ay papayagan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang madiin at puno ng puot na bulong ni Rebecca ang kaniyang mga kuko ay ibinabaon sa braso ni Elara. Ngayong nalaman mo ang lahat, sisiguraduhin kong hinding-hindi ka na makakapagsalita kailanman. Ang bawat pintig ng puso ni Elara ay tila isang babala na ang katapusan ay malapit na. Sa gitna ng pakikipaglaban, isang tanong ang pilit na humahanap ng kasagutan sa kanyang isipan. Darating pa ba ang liwanag upang iligtas sila ni Doña Carmen o ang katotohanang kaniyang natuklasan ay magiging mitya lamang ng kaniyang sariling kamatayan sa kamay ng isang babaeng wala nang ititira, kundi ang abo ng isang nawasak na tahanan? Marahas na kinaladkad ni Rebecca si Elara patungo sa silid ni Doña Carmen. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na bumaon sa braso ng dalaga. Sa loob ng silid, ang matanda ay nakahiga, ang kanyang mga mata ay puno ng panginginig habang pinagmamasdan ang kaguluhang nagaganap. Kinuha ni Rebecca ang isang makapal na folder at ang isang lalagyan ng itim na tinta. Ang kanyang mukha ay balot ng isang uri ng kabaliwan na dulot ng kasakiman. Ngayon, matanda ka, tatapusin na natin ito. Ipipit-pit mo ang hinlalaki mo rito sa huling pahina at pagkatapos ay malaya ka na. Malaya ka ng mabulok sa kung saang lungga kita itatapon. Ang madiing asik ni Rebecca habang pilit na hinahablot ang kamay ng kanyang biyenan. Dahil sa takot at panghihina, nagpumiglas si Doña Carmen. Ang kanyang katawan ay bahagyang tumagilid sa gilid ng kama at sa tindi ng galit ni Rebecca, dahil sa pagkaantala ng kanyang plano, itinulak niya ng marahas ang matanda. Ang ulo ni Doña Carmen ay malapit nang tumama sa matulis na kanto ng mesa, isang hagupit na maaring tumapos sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Elara ay napalitan ng isang nagngangalit na apoy. Hindi na siya ang mahiyaing katulong na laging nakayuko. Siya ay naging isang kalasag para sa taong nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal. Sa isang mabilis na pagkilos, humarang si Elara at sinalo ang matanda habang ang kanyang kabilang kamay ay binuwelo ng buong lakas. Ang palad ni Elara ay dumapo ng madiin at malutong sa pisngi ni Rebecca isang tunog na tila pumunit sa lahat ng kasinungalingang bumabalot sa mansyong yon. Ang lakas ng sampal ay naging dahilan upang mapalingon ang ulo ni Rebecca at mapaupo siya sa sahig sa sobrang gulat. Ang kanyang buhok ay nagulo-gulo at ang kanyang pisngi ay agad na nagkaroon ng mapulang marka ng 5 daliri.
Isang marka ng katarungang matagal nang ipinagkait. Walang hiya ka, hayop ka. Ang sigaw ni Elara, ang kanyang boses, ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng puot. Hindi mo na muling sasaktan si Doña Carmen Hinding, hindi mo na siya madadamay sa dumi ng kaluluwa mo. Hawak ni Rebecca ang kanyang pisngi, ang kanyang mga mata, ay tila naglalabas ng apoy habang tinititigan ng katulong na kanyang minaliit. Lumalaban ka na. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin? You're just a maid. Isang hamak na katulong. Susugod sana si Rebecca upang gumanti ng biglang ang mga pinto ng silid ay marahas na bumukas tumama sa dingding na tila isang hudyat ng paghuhukom. Doon ay nakatayo si Mateo kasama ang tunay na abogado ng pamilya at 2 pulis. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng kamatayan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang asawang nakasalampak sa sahig at sa kanyang ina na nakayakap kay Elara. Narinig ni Mateo ang lahat mula sa labas ang pag-amin ni Rebecca sa kanyang mga plano, ang kanyang mga mura, at ang tunog ng sampal na nagtapos sa lahat. Ang bawat salita ni Rebecca ay tila isang balisong na sumaksak sa tiwala ni Mateo, ngunit ang kanyang nakita ay sapat na upang tuluyan ng mamatay ang anumang natitirang pag-ibig sa kanyang puso. Mateohon, mabuti at dumating ka. Mabilis na nagpalit ng anyo si Rebecca, ang kaniyang boses ay naging paos at puno ng pekeng luha habang gumagapang patungo sa asawa. Sinampal ako ng baliw na katulong na iyan. Sinubukan niyang patayin si Mama at pilitin akong pirmahan ang mga papel na ito. Mateo, help me. Ngunit hindi gumalaw si Mateo upang tulungan ang kaniyang asawa. Sa halip lumampas siya rito, na tila ba isa itong hangin lamang. Nagtungo siya kay Elara at sa kanyang ina at doon ay dahan-dahang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga kamay ni Doña Carmen at ang sugatang palad ni Elara. Tumingin si Mateo kay Rebecca, isang tingin na puno ng labis na pagkamuhi at pait. Tapos na ang palabas mo, Rebecca. Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang hatol na walang hanggan. Ang tanging bagay na pipirmahan mo ngayong araw ay ang iyong warrant of arrest. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na pasanin habang ang anino ni Rebecca ay unti-unting lumiliit sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa puso ni Elara habang nararamdaman niya ang init ng kamay ni Mateo sa kaniyang palad. Pagkatapos ng bagyong ito, mayroon pa bang puwang ang isang hamak na katulong sa mundong binuo ng katarungan, o ang sampal na kaniyang ibinigay ay ang huli ring ugnayan niya sa pamilyang Villarreal? Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay tila isang matalim na hatol na bumibitay sa dangal ni Rebecca. Nakaluhod siya sa sahig, ang kaniyang buhok ay naggulo-gulo at ang kaniyang mukha ay mantsado ng kumalat na maskara dahil sa kaniyang mga pekeng luha. Pilit niyang inaabot ang laylayan ng pantalon ni Mateo, isang desperadong kilos ng isang reynang nawalan ng kaniyang trono, ngunit mabilis na inilayo ni Mateo ang kaniyang sarili na tila ba ang hawak ng asawa ay isang nakakahawang sakit. Mateo, please, pinagkakaisahan lang nila ako. Binayaran ni Elara ang abogadong yan para sirain tayo. Don't let them do this to me. Hon, I love you. Ang kaniyang boses ay tila isang gasgas na plaka, paulit-ulit at puno ng desperasyon. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kaniyang abogado at marahas itong ibinagsak sa tapat ni Rebecca. Ang mga larawan ay nagkalat sa sahig, mga larawan ni Rebecca na kasama ang ibang lalaki sa isang madilim na restaurant, mga larawan ng kaniyang pakikipagtagpo sa isang abogadong may sakit, ang hangarin at ang mga dokumento ng kaniyang lihim na paglilipat ng pondo mula sa kumpanya ni Mateo. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang pako na tuluyan nang nagsara
sa kabaong ng kaniyang mga kasinungalingan. Love, alam mo ba ang kahulugan ng salitang yon, Rebecca? Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng nagngangalit na puot. Ang pag-ibig ay hindi nakikita sa mga mamahaling alahas o sa mga titulong ninakaw mo. Nakita ko ang pag-ibig sa bawat haplos ni Elara sa aking ina. Nakita ko ang katapatan sa bawat gabing pinuyat niya para lamang bantayan ang taong halos patayin mo na sa gutom at takot. You are a monster, hiding behind a beautiful face. Sa hudyat ng mga pulis, dinala si Rebecca palabas ng mansyon. Ang kaniyang mga galing sa galit na sigaw ay dahan-dahang humina habang inilalayo siya sa lugar na kaniyang nilapastangan. Ang mga katulong at tauhan sa bahay ay nakatayo sa pasilyo, ang kanilang mga mata ay puno ng katarungan habang pinapanood ang pagbagsak ng babaeng matagal na naghari-harian sa kanilang buhay. Ang mansyon na dati ay puno ng nakakasakal na tensyon ay tila biglang nakahinga ng malalim habang ang hangin ay unti-unting nalilinis mula sa lason ng kataksilan. Nang muling maging tahimik ang silid, dahan-dahang lumapit si Mateo sa kama ni Doña Carmen. Ang kaniyang buong katawan ay tila nanginginig habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kaniyang ina. Ang kaniyang mga luha na kailanman ay hindi niya hinayaang makita ng iba ay malayang dumaloy sa kaniyang mga pisngi. Hinawakan niya ang mga kulubot na kamay ng ina at idinikit ito sa kaniyang noo, isang kilos ng paghingi ng tawad na higit pa sa anumang salita. Ma, patawarin niyo po ako. Nabulag ako. Hindi ko kayo naprotektahan. Ang kaniyang hikbi ay tila isang bata na naghahanap ng kalinga. Ang kaniyang bawat hininga ay puno ng pagsisisi habang si Doña Carmen ay dahan-dahang humaplos sa buhok ng anak. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagpapatawad na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Tumayo si Mateo at hinarap si Elara na nananatiling nakatayo sa isang sulok tahimik na pinupunasan ng kanyang sariling mga luha. Kumuha si Mateo ng isang basong tubig mula sa mesa at dahan-dahang iniabot ito sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghanga at pasasalamat na nagpabilis sa pintig ng puso ni Elara. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang mga daliri ni Elara na may benda pa rin ang kanyang haplos ay tila isang pangako ng pagpapagaling sa lahat ng sugat na dinanas nito. Salamat, Elara. Kung hindi dahil sa iyo, baka nawalan na ako ng lahat kabilang na ang aking ina. Mahinang wika ni Mateo, ang kaniyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Hindi sapat ang salitang salamat para sa lahat ng sakripisyo mo. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, ang puso ni Elara ay nakaramdam ng isang matinding kirot. Napagtanto niya na ang kaniyang misyon sa bahay na ito ay tapos na. Ang katarungan ay nakamit na at ang pamilya Villarreal ay malaya na. Sa kaniyang isipan, siya ay mananatili lamang na isang katulong na naging bahagi ng isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ang kaniyang marangal na pagkatao ay hindi papayag na manatili sa isang lugar kung saan ang kaniyang presensya ay magiging isang paalala lamang ng lahat ng sakit at kahihiyan na pinagdaanan ni Mateo. Nang sumapit ang madaling araw, habang ang mansyon ay nababalot pa ng mahimbing na pagtulog tahimik, na inayos ni Elara ang kaniyang kakaunting gamit sa loob ng kaniyang lumang bag. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa silid ni Doña Carmen at sa pinto ng silid ni Mateo. Ang kaniyang puso ay mabigat. Tila ba bawat hakbang niya palayo ay isang pagpunit sa kaniyang sariling kaluluwa. Iniwan ni Elara ang kaniyang uniforme na maayos na nakatiklop sa ibabaw ng kanyang higaan, kasama ang isang maliit na sulat na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon. Ang kaniyang anino ay unti-unting nawala sa ilalim ng papasikat na araw. Ang kaniyang pag-alis ay tila isang piping paalam, ngunit ang katanungang naiwan sa hangin ay tila isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Magagawa kaya ni Mateo na hanapin ang babaeng nagligtas
sa kanyang mundo. O ang kanilang kwento ay magtatapos na lamang sa isang mapait na alaala ng isang sakripisyong walang hinihintay na kapalit. Ang pagsikat ng araw sa mansyon ng mga Villarreal ay hindi nagdala ng inaasahang sigla, kundi isang malamig at hapa-hapang katahimikan na tila ba ang bawat sulok ng bahay ay nawalan ng kaniyang kaluluwa. Nagtungo si Mateo sa silid ng mga katulong ang kaniyang puso ay puno ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto, sumalubong sa kanya ang isang silid na malinis at maayos, ngunit walang bakas ng init ng buhay. Ang unipormeng puti ni Elara ay maayos na nakatiklop sa ibabaw ng kama at sa tabi nito ay ang isang maliit na piraso ng papel na tila isang huling hantungan ng kaniyang mga pangarap. Sir Mateo, tapos na po ang tungkulin ko. Ligtas na po si Doña Carmen. Maraming salamat po sa lahat at patawarin niyo po ako kung kailangan kong umalis ng walang paalam. Hindi ko po kayang manatili sa lugar kung saan ang bawat alaala ay may dalang hapdi. Ang nakasulat sa liham na tila isang madiing saksak sa dibdib ni Mateo. Napaupo si Mateo sa gilid ng higaan ni Elara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng liham. Ngayon lamang niya napagtanto kung gaano kalaki ang puwang na iniwan ng dalaga. Ang mansyong ito, sa kabila ng kaniyang yaman at karangyaan, ay tila naging isang malaking libingan nang wala si Elara. Sa loob ng mga sumunod na araw, sinubukan ni Mateo na gawin ang mga tungkulin ni Elara, ang pagpapakain sa kanyang ina, ang pag-aayos ng mga gamot at ang pagbibigay ng kalinga. Doon lamang niya tunay na naunawaan ang bigat ng sakripisyong pinasa ng dalaga nang mag-isa ang bawat haplos na puno ng pagmamahal na kailanman ay hindi niya napasalamatan ng sapat. Hindi matiis ni Mateo ang pangungulila. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at tinunto ng address na nakasulat sa record ni Elara. Ang kaniyang mamahaling sasakyan ay bumaybay sa mga kalsadang hindi semento patungo sa isang komunidad na malayo sa kinang ng Makati. Ang paligid ay puno ng mga barong-barong at amoy ng usok at putik, isang mundong napakalayo sa kaniyang kinagisnan. Nang dahan-dahang bumuhos ang masaganang luha mula sa langit, nakita niya si Elara. Ang dalaga ay bitbit ang isang basket ng mga gulay, ang kaniyang manipis na tsinelas ay lumulubog sa maputik na daan. Ang kaniyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit nananatili ang kaniyang dangal. Sa gitna ng ulan huminto ang sasakyan ni Mateo at mabilis siyang bumaba, hindi alintana ang kaniyang mamahaling Amerikana na nababasa na ng tubig. Dahil sa gulat na bitawan ni Elara ang kaniyang basket at ang mga sariwang gulay ay nagkalat sa maputik na lupa. Agad na lumapit si Mateo at sa isang kilos na hindi kailanman inaasahan ng sinuman, lumuhod siya sa gitna ng putikan upang tulungan ang dalaga. Ang kaniyang mga kamay na sanay sa paghawak ng mga dokumento ng milyon-milyong halaga ay ngayon ay dumidikit sa dumi ng kalsada para lamang damayan si Elara. Sir Mateo, anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Ang nanginginig na tanong ni Elara, ang kaniyang boses ay nalulunod sa tunog ng ulan na tumatama sa mga bubong na yero. Tumingala si Mateo, ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at wagas na katapatan. Hindi ako naririto bilang amo mo, Elara. Naririto ako bilang isang lalaking nawawala sa sarili mula nang umalis ka. Ang mansyon ay naging isang bahay na lang, hindi na tahanan. Please, bumalik ka na. Hindi sa kusina, kundi sa tabi ko. Sa tabi namin ni Mama. Umiling si Elara, ang kaniyang mga luha ay humahalo sa patak ng ulan sa kaniyang mga pisngi. Magkaiba ang mundo natin, Sir Mateo. Hamak na katulong lang ako. Ang mga tao ang lipunan. Hinding-hindi nila tayo tatanggapin. Isang malaking kahihiyan lang ako para sa inyo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mundo. Ang madiing tugon ni Mateo habang hinahawakan ang magkabilang balikat ni Elara. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng tao. Ikaw ang nagligtas sa pamilya ko. Paano magiging kahihiyan ng isang anghel na tulad mo, Elara? Kailangan kita. Mahal kita.
Ang salitang mahal ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Elera, nagdadala ng isang uri ng init na kailanman ay hindi niya naramdaman. Ngunit ang kanyang mga takot ay tila mga pader na mahirap gibain. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Mateo at kinuha ang kanyang basket bago tumalikod at maglakad palayo sa ilalim ng nagngangalit na ulan. Naiwan si Mateo na nakaluhod sa gitna ng putikan ng kanyang puso ay nadudurog sa bawat hakbang ni Elera palayo sa kanya. Ang kanyang mga dalangin ay tila nilalamon ng lamig ng gabi. Magagawa kaya ng kanyang pag-ibig na tibagin ang pader ng kahihiyan at pagkakaiba ng antas sa buhay? O ang kanyang pagsigaw sa gitna ng unos ay mananatili na lamang na isang piping hiling na kailanman ay hindi na maririnig ng babaeng kaniyang pinakamamahal? Ang mga araw na sumunod ay naging isang mahaba at tahimik na pagpapatunay ng katapatan ni Mateo. Hindi siya tumigil sa pagpunta sa maliit at masikip na komunidad ni Elara. Kahit pa ang kanyang mamahaling sapatos ay palaging nababalot ng alikabok at putik. Hindi siya nagdala ng mga marangyang regalo o plake ng pagkilala. Sa halip dinala niya ang kanyang sarili. Nakita ni Elara mula sa kanyang bintana kung paano tinulungan ni Mateo ang kaniyang kapatid na si Benji sa mga gamot nito at kung paano ang isang CEO na sanay sa malalaking board meeting ay matiyagang nakikipag-usap sa kanilang mga kapitbahay. Ang bawat kilos ni Mateo ay tila isang dahan-dahang pagtibag sa matigas na pader ng pag-aalinlangan sa puso ni Elara. Nagpapakita na ang kaniyang pag-ibig ay hindi lamang isang bugso ng damdamin, kundi isang paninindigan. Isang hapon, habang ang kahel na liwanag ng paglubog ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa paligid, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa kanilang makipot na kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Elara nang makita niyang bumaba si Mateo at inalalaya nito ang kanyang ina na si Doña Carmen. Ang matandang senyora sa kabila ng kanyang panghihina ay nagpumilit na makarating doon. Sa tulong ni Mateo, dahan-dahang naglakad ang matanda patungo sa maliit na dampa ni Elara. Ang bawat hakbang ni Doña Carmen ay tila isang sakripisyo ng pagmamahal na nagpapaiyak sa dalaga. Nang makarating sila sa harap ni Elara, hinawakan ni Doña Carmen ang kaniyang mga kamay. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng lungkot ay ngayon ay nagniningning sa kagalakan at pag-asa. May kinuha ang matanda mula sa kanyang bulsa, isang gintong pulseras na may mga munting diamante ang hiyas na ipinapasa lamang sa bawat henerasyon ng mga kababaihang Villarreal. Maingat itong isinuot ni Doña Carmen sa manipis na bisig ni Elara, habang ang kanyang mga labi ay bumubuo ng mga salitang mahirap, manbikasin ay malinaw ang kahulugan, "Anak, ikaw ang aming pamilya." Hindi na napigilan ni Elara ang kaniyang sarili. Yumakap siya sa matanda, ang kaniyang mga hikbi ay puno ng pasasalamat at pagkilala sa kaniyang bagong tahanan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot tungkol sa antas ng buhay at panghuhusga ng mundo ay tila natunaw sa init ng yakap ng isang ina. Tumingin si Elara kay Mateo at doon ay nakita niya ang isang lalaking handang iwanan ng lahat para sa kanya. Ang kanyang puso ay tuluyan ng bumitaw sa kanyang mga pag-aalinlangan, binubuksan ng pinto para sa isang bagong simula. Nang maihatid na nila si Doña Carmen sa sasakyan upang makapagpahinga, na iwan si Mateo at Elara sa ilalim ng maliit na beranda ng kaniyang dampa. Ang gabi ay nagsisimulang bumalot sa paligid at ang mga kuliglig ay nagsisimula na sa kanilang gabing awitin. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Elara, ang kaniyang mga kamay ay marahang humawak sa baywang ng dalaga, habang ang kaniyang noo ay idinidikit sa noo nito. Naramdaman ni Elara ang init ng hininga ni Mateo at ang mabilis na pagtibok ng puso nito na tila ba nakikipag-usap sa kaniyang sariling damdamin. Elara, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat, pero ipinapangako ko na hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo, gaya ng ginawa mo sa amin.
Mahinang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at wagas na pagsinta. Ngumiti si Elara, isang ngungiti na tila isang bulaklak na tuluyan ng bumukadkad pagkatapos ng mahabang taglamig. Mahal din kita, Mateo. Higit pa sa iniisip mo, ang kanyang tugon bago siya dahan-dahang sumandal sa balikat ng lalaki. Ang kaniyang mga mata ay pumikit habang dinarama ang higpit ng yakap ni Mateo, isang yakap na puno ng proteksyon at kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang dalawang kaluluwang dati ay magkalayo ang mundo, ay ngayon ay nag-iisa na sa ilalim ng iisang bituin. Ngunit habang ang kanilang mga puso ay nagdiriwang, ang oras ay dahan-dahang lumilipas at ang larawan ng kanilang masayang pagsasama ay tila isang munting sulyap lamang sa isang mas malaki at mas magandang bukas na naghihintay sa kanila sa loob ng mansyon na dati ay puno ng dilim, ngunit ngayon ay magiging tahanan na ng kanilang wagas na pag-ibig. Tatare, lumipas ang ilang masayang taon at ang mansyon ng mga Villarreal ay hindi na ang dating malamig at nakakatakot na palasyo ng mga lihim. Ang bawat sulok nito, na dati ay nababalot ng tensyon at puot, ay ngayon ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw at puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak na mismong si Elara ang nag-aalaga. Ang bawat dako ng bahay ay tila humihinga na ng maluwag malayo sa lason na iniwan ng nakaraan. Sa malawak na hardin nakaupo si Doña Carmen sa kaniyang paboritong upuan, pinagmamasdan ang kaniyang munting apo na masayang naghahabol ng mga paru-paro sa damon. Bagamat may bakas pa rin ang katandaan ng kaniyang mukha, ay wala na ang pait ng stroke at pang-aapi. Sa halip ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa bawat tawa ng kaniyang mahal na apo. Hindi na siya ang matandang kinalimutan sa dilim, kundi ang reyna ng tahanan na minamahal at pinahahalagahan ng lahat. Lumabas si Elara mula sa beranda, bitbit ang isang tray ng merienda. Ang kaniyang kilos ay puno pa rin ng hinhin at kababaang loob, bagamat siya na ngayon ang opisyal na may bahay at katuwang ni Mateo sa lahat ng bagay. Ang kaniyang kagandahan ay lalong nagmula sa kaniyang malinis na kalooban na hindi nagbago sa kabila ng kaniyang bagong katayuan sa buhay. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa malungkot na kalagayan ni Rebecca, na ngayon ay nabubuhay sa hirap at pinabayaan ng kaniyang mga naging kasabwat, isang tahimik na panalangin lamang ang kaniyang inalay. Pinili ni Elara ang magpatawad hindi dahil sa karapat-dapat ang kinalabasan ni Rebecca, kundi dahil nais niyang ang kaniyang puso ay manatiling malaya mula sa anumang bigat ng galit. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kaniyang asawa at kinuha ang tray mula sa mga kamay nito. Ang kaniyang tingin kay Elara ay nananatiling puno ng pagsamba. Tila ba sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo niyang natutuklasan ang kayamanang kaniyang nahanap sa katauhan ng dalaga. Inakbayan niya si Elara habang sabay nilang pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Ang init ng kaniyang haplos ay tila isang pangako na ang bagyo ay hinding-hindi na muling makakapasok sa kanilang pintuan. Salamat, Elara, sa pagtuturo sa akin na ang tunay na tahanan ay hindi nabubuo ng semento at ginto, kundi ng tapat na puso. Mahinang bulong ni Mateo bago dahan-dahang humalik sa noo ng kaniyang asawa. Ang kwento ng pamilya Villarreal ay naging isang aral sa lahat na ang kabutihan at pagtitiis, gaano man ito katahimik sa simula, ay palaging magtatagumpay sa huli. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng mga alahas, kundi sa lalim ng malasakit at sa tamis ng kapatawarang nagbibigay ng bagong buhay. Sa ilalim ng payapang langit ang kanilang pag-ibig ay nanatiling isang liwanag na hindi kailanman muling mamamatay, isang patunay na sa kabila ng bawat dilim, palaging may bukang liwayway na naghihintay sa mga pusong marunong magmahal ng totoo. Tanisi.